So, ayan. Umaga na naman. Back na naman sa pagtatrabaho. Everyday routine. Maglilinis, magluluto, magpaplansya. Yan ang buhay namin, mga kadama. Ang araw-araw na routine namin ang magsilbi sa amo. Maglinis ng kanilang bahay. Sumunod sa mga utos nila. Minsan, pag magkamali ka, masisigawan ka pa. Kaya, dapat pasok natin sa kabilang tenga, labas sa kabila. Palagi na lang tayong magpasensya sa kanila, mga idol. So, mahirap sa katulad namin na OFW. Ang malayo sa pamilya, ang malayo sa bansa natin. Dahil hindi natin alam ang mga ugali nila. Kahit nasabihin natin na mabuti tayo sa kanila, nakikisama tayo. Ginagawa natin yung the best natin para sa kanila. Pero, sa lahat ng pagsisikap natin na yun, sa kanila, hindi pa rin yung sapat. Hindi pa rin sapat sa binabayad nila sa atin. Meron pa rin silang maiko-comment na hindi maganda against sa atin, So, kaya sa mga kapwa ko OFW, mag-iingat po kayo palagi at palagi pong magdadasal. Dahil si Papa God lang talaga yung palagi natin kasama-sama sa araw-araw. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin na hindi tayo magkaroon ng sakit. Napakahirap magkaroon ng sakit. Lalo layo sa pamilya natin. Kaya, ako'y saludo sa lahat ng kapwa ko OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po kayong lahat at palagi po kayong magdadasal. At ganun din po, kailangan sa mga kalusugan natin, palagi din po tayong mag-iingat. Hindi po pwedeng kapag tayo ay kumikita na ng malaki-laki, bibilhin na natin yung gusto natin kainin sa labas kasi hindi lahat ng pagkain sa labas healthy din. So mas maganda pa rin yung sariling luto na ikaw mismo yung magluluto sa bahay. So kasi experience ko po yan. Okay lang, kumain tayo, itreat natin yung sarili natin, paminsan-minsan, tikman natin yung pagkain sa labas. Tapos, bumili tayo ng regalo para sa sarili natin. Kasi, para sa'yo yan Kailangan mo yan. So, okay lang pong gawin nyo yan. Basta wag lang pong susobra. At kailangan din, syempre, mag-ipit-ipit tayo kahit papaano. Pero, base sa experience ko, minsan talaga, mabilis magsalita ng mga bagay na ganyan. Pero kapag yung time na gagawin mo na, lalo na sa pag-iipon, minsan nagtitipid ka, pero darating yung point na magkaroon ng emergency sa Pilipinas, yung itinabi mo, bigla mong magagalaw. Hindi ko po alam kung na-experience nyo na rin po ito. Pero alam ko na nangyayari din sa inyo. Na mahalaga sa atin ang pamilya natin, di ba, mga kabayan? Pero kailangan din natin mag-ipit para sa sarili natin dahil hindi habang buhay, palakas tayo, hindi habang buhay, nandito tayo sa ibang bansa at kumikita. Darating yung time na uuwi tayo ng Pilipinas, magpo for good. Doon na lang tayo magnenegosyo in God's will kung meron man tayong ipon. Mga kabayan? So, yan lamang po na maya-maya magluluto naman ako, malapit na ako matapos maglinis. So, ito lang yung buhay namin dito. Kaya para sa mga
pamilya namin na nandiyan sa Pilipinas at sa pamilya ng mga kapwa ko OFW. Sana lang po, mahalin niyo po yung mga magulang ninyo. Lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi niyo nakakasama. Palagi niyo silang kakamustahin kasi inaantay nila yung kamusta niyo. Sa isang kamusta niyo lang, sa isang pagsabi ng mama, kamusta ka na, papa, kamusta ka na, mag-iingat ka palagi dyan, ay napakasaya na sa amin. Nawawala na yung aming kalungkutan. Yung aming panghihina ay nawawala na. Sa isang salita lamang ng pamilya namin na, ay salamat. Mayroong nakaalala sa amin. Hindi yung maaalala ka lang kapag sahuran na. Real talk lang yan, mga kabayan. Siguro alam nyo na rin yung mga ganyang salita at nararanasan nyo din yan. Nararanasan ko. So, yun lamang po mga kabayan. Mag-iingat po kayo palagi. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, please paki-comment po sa baba. Share and follow na din po. Para naman po makita ng mga ibang kapwa OFW natin at magkaroon sila ng lakas na hindi sila nag-iisa. Hindi po ito porque sinasabi ko sa inyo na paki-share and follow, hindi para sa sabihin mo sa content na ginawa ko para lang dito sa Facebook Reels. So, ginagawa ko ito para sa mga kapwa ko dada na pinanghihinaan ng loob. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Matatapos din yung kontrata. Darating yung time, makakauwi din po tayo.